Yon. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron na naman pong bagong drama itong 18 Marines na whistleblower nga po ni Sara Duterte. So ngayong araw, no, sa hindi lang po nakakaalam, sila po ngayon ay pumunta ng NBI at ang yabang ang sabi nga nila ngayon, no, na okay na kami, ready na kaming ma-interview isa-isa. So, ito yung kwento eh. Sa hindi lang po nakakaalam mga ka-Streetwise, no, noong nakaraang araw, itong 18 Marines nga po, nasabpina ng NBI. Yun nga lang, ang gusto nga po ng mga abogado nga po no, nitong 18 Marines, no, na umeepal lang naman, no, na itong si Topacio at si Defensor, no, na hindi daw pwede silang interviewin isa-isa. Dapat daw grupo. Oo. So, syempre, hindi natuloy yung interview kasi nga po medyo hindi nagkasundo. So, ngayon okay na. Pwede na isa-isa. Alam nyo, ano bang ibig sabihin nito? Alam nyo, ang isipin ng taong bayan dito, tapos na yung script. Ganoon lang po yun. So, nung unang silang nasabpina nung nakarang araw, medyo takot nga po silang ma-interview sa isa kasi nga po, yung script hindi pa pulido. Yung script pang grupo. Ngayon, yung script pang individual na, kaya kaya na nila. Mga engot din talaga to. So ito. Basahin natin to. No? So ito, balita ito kanina sa News 5. So sabi dito, nagtungo, okay, ito pala, Attorney Balico that 18 umano'y bagman ni Saldico sa NBI, nagtungo muli si Attorney Livito Balico that 18 umano'y bagman ng dating kongresista at puganting si Saldico sa National Bureau of Investigation Headquarters sa Pasay City ngayong Martes, March 17. Nagsubiti sila ng dokumento at ebidensya para suportahan ang kanilang aligasyon laban sa top government officials. So yan. So actually, nung pagpunta nila dyan ngayon sa NBI, nagsalita nga po itong si Balikod. Ito, panoorin natin itong sinabi ni Balikod. Saan na ba yan? Ito, sige. 18 complete, pati po si Toby andyan na rin. Sir, one by one on one na daw. Wala Individual. namang request na gano'n, na one-on-one. Individual, Pero statements. i-clarify ko lang, no, last 12 March, no, Okay. yung sinasabi ni Director Matibag na hindi raw namin pinayagan ang one-on-one o pagtatanong, hindi totoo yun. Sinungaling. Halos 3 oras nga yung tanungan nila. Sinungaling, di ba? Sinungaling no? So ngayon mga kababayan, no, yung sinasabi niya nga pong March 12 po na yan, ito yung nangyari. Sinungaling talaga tong gagong to, no? Sabi niya nung March 12 daw, pinayagan daw po nila na ma-interview isa-isa. Yan ang sabi. Pero nung March 12, ito yung nangyari. Malamang napanood nyo na to eh. So ito yung video ni pangalan to, no? Putang ilan to? Ni Topacio. Tinan nyo to. Kinakataka ko nagulat ako. Kasi kami naman nag-cooperate. Di ba sabi ko, out of respect to the institution, may sabina, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kami tinatago. That papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi, with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligod. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Di ba? Kaya very suspicious po ito at very alarming. Mga kababayan, no, nung sinabi nga po ito ni Atty. Topak, nag-backlash po ito. So ngayon syempre mga ka-Streetways, no, kung totoo naman yung mga sinasabi ng 18 Marines na yan, ang iniisip ng taong bayan, bakit kayo takot ma-interview isa-isa? Di ba? Tama naman, di ba? So ngayon, syempre dahil nga po na nag-backlash nga itong nangyari nung March 12, ngayon babawi sila ngayon na okay na kami. Ready na kami ma-interview isa-isa. Oo. Kasi nga po, tapos na yung script. Ganun na iisipin natin ngayon. Kasi bakit nung nakarang linggo ayaw ninyo? Ngayon okay na. So,
tandaan niyo March 12 ngayon, March 17, so 5 araw. So 5 araw na yun mga kababayan, napakahaba po niyan para po ma-memorize, di ba? Mapasok sa isipan yung script ng 18 po na yan. Di ba? Tama, di ba? Itong ginagawa nila na isasabi na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila isa lang ang abogado ng 18. At sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Oh, hindi naman siya inireklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang Mali ipinatawag? yun, mali kasi yun. Kasi una mga kababayan, no, parang hindi abogado si Topacio, no. Paano ko ba sabihin to? Kapag merong nambibintang, ang unang iimbestigahan dyan, yung nambibintang. Ano ba kwento mo? Ano bang ebidensya mo? Gaano kalakas yung nalalaman mo? At kapag talagang merong credibility yung nambibintang, saka ipapatawag yung pinagbibintangan. Ganun po yun. Di ba di ba kung kayo yung nasa NBI, bakit mo ipapatawag yung pinagbibintangan kung hindi pa tapos imbestigahan yung nambibintang? Baliktad utak talaga nito no? Tawag nyo at i-interview nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen. Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, patatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Harassment ka agad, no? So mga babayan, no? So ito so kayo po, no, masabi nyo nga po dito na ngayon nga po, pumunta yung 18 Marines at sinasabi na nila na okay na sila. Kaya na namin ma-interview isa-isa. Pero by the way, mga kababayan, no, speaking of these 18 Marines, no, medyo napag-uusapan din po kasi ngayon yung connection nito kay Sara Duterte. Napag-uusapan din ngayon natin to, no. Ito to, pakita ko sa inyo to, no. Ito medyo trending to ngayon sa social media ngayon So, tandaan natin mga kababayan, no, ito, nabalita ito nung 4 days ago. Okay. So mga kababayan, ito yung sinabi ni Sara Duterte nung lumitaw nga po itong 18 Marines. So sabi ni Sara Duterte dito, di ba? Sara Duterte says cause 18 bagmen must not be sidelined and dismissed. So ibig sabihin ito mga kababayan, sinusuportahan po ni Sara Duterte itong 18 Marines. Yun nga lang mga kababayan, no? Alam naman po natin na sa mundo ng politika, merong circle po yan. Merong circle yan. May mga groupings po yung mga yan. Ngayon po, naungkat po ngayon na itong grupo ng mga malalapit si Sara Duterte, sila rin po yung tumutulong sa 18 Marines. So pakita ko sa inyo, no? Kasi meron itong post, no, sa Facebook. Basahin ko na lang, sabi dito. Okay. Inside the green box is Attorney Ryan Kilala, a lawyer previously connected with the Office of the Ombudsman. His public social media presence has long shown visible support for Vice President Sara Duterte, okay? Including photographs taken alongside her. The connection appears to extend beyond politics. According to widely circulated posts and the accounts from those familiar with the relationship, the Vice President is said to be ninang to his child, a cultural tie in Filipino society that signals a relationship noted not just in politics but in personal trust. So ito si Kilala, so siya po yung green box. So ito si Kilala. Yan. So ito po kasi comedy bar po ito. O si Ed Chico nandito pa, no? Si Ed Chico. Si Ed Chico nandyan din pala. Oh. So ito mga kababayan, comedy bar po ito. Oo, di ba? So babalikan po natin yan. So bukod nga po dyan mga kababayan, nandito rin po sa picture po na yan, si Charlie Pascual. Inside the yellow circle is Attorney Charlie Pascual, whose role intersects with another controversial development. Pascual reportedly served as the notary for the affidavits of the so-called 18 Marines. So sa yellow circle naman ito. Sa yellow circle. So ito mga kababayan, ito po yung nag-notarize nung
affidavit ng 18 Marines. Okay. So ngayon puntahan ngayon natin itong comedy bar po na yan. Yung comedy bar po na yan mga kababayan, alam nyo, kasama po yun sa affidavit ni Madriaga. Rabin Madriaga, ito, oh. Sabi niya dito another duffel bag of money was delivered to a comedy bar owned by frequented by SSC alumni located in the Timog area. When I arrived, I saw VP spokesperson Reynold Monsayak, former classmate of VP Sara. He signaled me to go upstairs and leave the money at the office. So may office po yung comedy bar. So ngayon mga kababayan, ang usap-usapan po ngayon na talagang malaki po ngayon talaga ang kinalaman ng comedy bar po na to. Yan, Viva Cafe pala, Viva Cafe. No? Diyan po sa circle nga po ni Sara Duterte. Kasi ano to tambayan to Tambayan to ng mga group of people At yung group of people po na yan, ang sinasabi nga po, circle nga po ng grupo na malapit kay Sara Duterte. Yun ninyo, di ba? So ngayon mga kababayan, nakakatawa kasi dito. Bukod dyan nga po, may isang beses nga po din na nadula si Sara Duterte na sinabi niya nga po tungkol po sa mga mali-maleta po na yan na tulad nga po ng sinabi nga po ng 18 Marines. So ito, panoorin nyo ito kasi trending din po ito Antayin natin, tapos kunan natin ng picture, tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. Lalabas na naman namin. Lalabas na naman. Ewan ko lang kung talaga nag-sleep lang si Sara dito o talagang tanga lang po talaga siya. Malamang tanga lang talaga to. Tanga no? Puta, tanga. So yun mga kababayan, so kayo po, anong masabi nyo nga po dito sa 18 Marines na ngayon ay ready na raw po silang ma-interview isa-isa. So samantalang dati ayaw nila, di ba? Talaga nagwawala talaga si Topacio nun no? So kayo ba naniniwala ba kayo na kaya sila ready kasi na-memorize na nila yung script? So yan, nasa comment lang po sa baba, pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe. At di makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So thank you mga ka-Streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.